Okay, magandang araw sa iyo. Ngayon bubuklatin natin yung mga material na pinadala mo tungkol sa isang, medyo radical na ideya ng pamumuno, isang modelong hinango mismo sa buhay ni Jesus. At habang binabasa namin ito, may dalawang salita na paulit-ulit na lumilitaw, parang kambal na haligi, ang dagundong at ang mga pakpak. Simple lang ang goal natin dito. Himain natin kung ano ba talaga ang laman nitong leadership model na to. Ano ang pinagkaiba nito sa mga, alam mo yun, nakasanayan nating estilo sa opisina, sa community o kahit sa simbahan. At ang pinakamahalaga, ano ang practical na mapupulot mo rito na magagamit mo, marahil bukas na bukas din. Sige, simulan na natin. Ayon sa mga source mo, parang may malaking disconnect daw sa konsepto natin ng leadership ngayon. Kung iisipin mo, madalas ang sukat natin ng isang magaling na leader ay yung mga nakikita agad, di ba? Gaano siya ka-visible? Gaano kabilis ang resulta na naibibigay niya? Gaano kalaki ang kontrol niya sa sitwasyon? Yung tipong power CEO na laging nasa balita. At dyan mismo pumapasok yung sinasabi sa material na krisis. Nagkakaloon ng paghihiwalay. Sa isang banda, meron kang tapang, yan yung dagundong. Sa kabila naman, meron kang pangitain o vision, yan yung mga pakpak. Ang problema, kapag pinaghiwalay mo yan, nagiging delikado. Sabi nga sa nabasa natin, ang tapang na walang pangitahin ay nagiging kapusukan lang, parang isang bulldozer na walang driver. Samantalang yung pangitain na walang tapang, nauuwi lang sa mga magagandang plano at pangarap na nakatago sa drawer. So ang resulta, ayon sa mga source, ay mga leader na sa labas mukhang matagumpay, maimpluwensya, nakakakuha ng resulta, pero sa loob, hungkag. O di kaya hindi talaga nakaangkla sa isang mas malalim na layunin. Parang isang magandang barko na mabilis tumakbo pero walang rudder. Hindi alam kung saan talaga ang destinasyon. Eksakto. At yan ang nagiging sanhi ng burnout, ng mga desisyon na para lang sa short-term gain at ng kultura na nagbibigay gantimpala sa ingay kesa sa kabuluhan. Dito ngayon papasok yung modelo ni Jesus bilang alternatibo. Okay, so kung yan yung problema, paano sinasagot ng source mo yan gamit yung unang konsepto, yung dagundong? Alam mo, yung salitang dagundong or roar, ang unang iisipin ng tao ay lakas, siguro galit pa parang isang leong umuungal. Pero ang pangunahing halimbawang binigay sa source mo ay hindi naman siya sumisigaw, di ba? Doon sa Nazareth, sa sariin niyang bayan. Napakagandang punto niyan. Kasi binabali agad nito ang ating stereotype. Ang dagundong dito ay hindi tungkol sa volume ng boses, kundi sa bigat at tapang ng katotohanan. Ang eksena ay nasa Lucas 4, unang sermon ni Jesus sa lugar kung saan siya lumaki. Inasahan siguro ng mga tao na isang feel-good message, isang proud to be from Nazareth na speech. Pero hindi yun ang nangyari. Ano bang ginawa niya? Nagbasa lang naman siya mula sa aklat ni Isaias, di ba? Tungkol sa pagpapalaya sa mga bihag, pagbibigay paningin sa mga bulag. Parang maganda namang pakinggan. Sa simula, oo, namangha pa nga sila. Pero ang kasunod na sinabi niya ang nagpasiglab ng galit nila. Una, inangkin niya na ang propesyang iyon ay natupad na sa kanya sa harapan mismo nila. Pangalawa, at ito yung pinakamatindi, nagbigay siya ng 2 kwento mula sa kanilang kasaysayan, yung byuda ng Zarepat at si Naaman na taga-Syria. Pareho silang mga hentil, mga tagalabas, na nakatanggap ng biyaya ng Diyos noong panahon na maraming nangangailangang Israelita. Dito nagiging interesante. So ang mensahe niya ay, ang biyaya ng Diyos na dala ko ay hindi lang para sa inyo, para ito sa lahat, kahit sa mga taong itinuturing ninyong kaaway o mas mababa sa inyo. Hinamon niya yung kanilang moral universe, yung kanilang sense of exclusivity. Sa malupit siya, kundi dahil pamilyar siya. Hindi ba't anak lang yan ni Jose? At dahil sinira niya ang komportableng paniniwala nila, sinubukan nilang itulak siya sa bangin. At doon mamakikita yung tunay na dagundong. Ito yung tapang na sabihin ng katotohanan kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawala ng iyong impluensya, ng iyong posisyon o kahit ng buhay mo. Hindi niya binago ang mensahe para lang magustuhan siya ng sarili niyang kababayan. Yun ang dagundong, moral na kalinawan at pagsunod sa misyon, anuman ang mangyari. Wow! So ang dagundong pala ay hindi tungkol sa pag-atake, kundi tungkol sa katapatan sa katotohanan.
kahit na yung katotohanan yun ay hindi komportable para sa mga nakikinig. At itong tapang na to, itong dagundong, delikado yan kung wala yung pangalawang elemento na pag-uusapan natin. Kung puro kang dagundong, baka maging mapanghusga ka, isang truth teller na walang puso. Kailangan nito ng pambalanse. Okay, sige, pasukin natin yon. Kung ang dagundong ay tapang sa pagsunod sa katotohanan, ano naman yung pambalanse niya, yung mga pakpak? Ano ang sinasabi ng mga source mo tungkol dito? Ang mga pakpak ay kumakatawan sa pangitin, sa vision, pero hindi lang ito basta corporate vision statement na nakapastil sa pader. Ang tawag dito sa teksto ay mahabang pagsunod tungo sa pagtubos o long obedience toward redemption. Mahaba at medyo malalim pakinggan pero himayin natin. Mahabang pagsunod, ibig sabihin hindi ito one-time big-time na desisyon. Ito ay isang proseso. Eksakto. Ang pananaw ni Jesus, ayon sa mga material mo, ay hindi nakatuon sa resulta ng susunod na quarter o sa bilang ng followers niya sa pagtatapos ng linggo. Ang pananaw niya ay nakaangkla sa panghuli at pinakamalaking layunin, ang pagtubos. Dahil sa lawak at haba ng pananaw na yan, natiis niya yung mga bagay na magpapabagsak sa isang ordinaryong leader, ang hindi pagkakaintindi ng mga alagad niya, ang pagtataksil ng isang kaibigan, ang pag-abandona ng halos lahat. Ito ba yung sinasabi sa aklat ng Hebreo na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, tiniis niya ang krus? Yung kagalakang na yon ang mga pakpak niya. Perpektong koneksyon, yun mismo. Nakikita niya ang dulo ng kwento. Yung mga pakpak ang nagbibigay sa leader ng kakayahang lumipad sa ibabaw ng mga panandaliang kabiguan at mga kritisismo. Ito rin yung ideya sa likod ng pagiging mabuting pastol, na handang ibigay ang buhay para sa mga tupa. Sa unang basa, parang isang magandang imahe lang yan. Pero ayon sa source mo, isa itong estratehikong teolohiya ng pamumuno. Estratehiko? Paano naging estratehiya ang pag-aalay ng buhay? Sa mundo ng negosyo, yan ang sukdulang pagkatalo? Dahil ang estratehiya ay hindi para manalo sa laban ngayon, kundi para manalo sa digmaan sa huli. Nangangailangan ito ng matinding pasensya at pagtitiwala sa mga resultang maaaring hindi mo na makita sa sarili mong panahon. Ito yung pamumuno na nagtatanim ng mga puno, na alam niyang hindi siya ang uupo sa lilim nito. Yan ang mga pakpak, isang pangitian na sobrang laki at sobrang totoo na nagbibigay kahulugan sa bawat sakripisyo sa kasalukuyan. So, meron na tayong dalawang piraso. Dagudong, ang tapang na nakaugat sa pagsunod, at mga pakpak, ang pangitian na nakaugat sa pagtubos. Sinasabi sa source na ang henyo ng pamumuno ni Jesus ay ang perpektong pagsasanib ng dalawang ito. At ang pinakamatinding halimbawa raw ay nangyari sa isang hardin, sa Getsemani. Ang elemento na nagbabanggaan at nagiging isa. Sa isang banda, nandoon ang dagundong, ang kanyang malinaw na pagharap sa katotohanan ng paparating na pagdurusa. Hindi siya nagtago. Hindi niya sinabing, may mas madaling paraan. Buong tapang niyang hinarap ang bigat ng misyon. Pero nandoon din ang kanyang panalangin. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Parang may pag-alinglangan. At dito, nagiging napakalalim ng aral. Yung panalangin na yan ay hindi nagtatapos doon. Ang kasunod ay, ngunit huwag ang kalooban ko kundi ang sa iyo ang masunod. Ayon sa teksto, yung pagsukong yun ay hindi tanda ng kahinaan. Ito raw ang pinakamalalim at pinakamakapangyarihang anyo ng lakas at otoridad. Otoridad sa pamamagitan ng pagsuko. Teka, balikan natin yan kasi medyo nakakalito. Sinasabi pala sa source mo na para makuha yung pinakamataas na otoridad, kailangan mo munang dumaan sa pinakamatinding pagsuko. Baliktad sa iniisip ng marami. Akala natin, ang otoridad ay nakukuha sa paggagaw ng kontrol, hindi sa pagbibigay nito. At yan mismo ang hamon nito sa modernong pamumuno. May isang napakabigat na linya sa isa sa mga source mo. Hindi ipinagkakatiwala ng Diyos ang otoridad ng muling pagkabuhay sa mga lider na tumangging dumaan sa pagsunod na huges krus, cruciform obedience. Sa madaling salita, ang kapangyarihan para magdala ng tunay na pagbabago at bagong buhay ay ibinibigay lang sa mga handang mamatay sa sariling kagustuhan, sa sariling ego, sa sariling agenda.
Ang otoridad ni Jesus ay hindi nagmula sa kanyang kakayahan, kundi sa kanyang perpektong pagsunod sa Ama. Grabe! Ang bigat nun. Okay, ang ganda ng teorya, napakaganda ng teolohiya, pero paano natin ito isasaling sa isang bagay na praktikal? Para sa iyo na nakikinig na marahil ay isang team leader, isang magulang, isang pastor, o simpleng taong gustong mamuhay ng may integridad, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa araw-araw? Nagbigay ang source ng ilang konkretong punto. Unahin natin sa mga organisasyon. Ang aral dito ay ang pangitin o vision ay dapat laging nakaangkla sa moral na tapang, hindi lang sa pagiging makabago o sa kung ano ang uso. Ibig sabihin, bago ka maglunsad ng bagong produkto o programa, ang tanong ay hindi lang kikita ba ito, kundi tama ba ito? At sinasabi rin na para sa isang leader, ang pagpipigil, restraint, ay kasing halaga ng pagkukusa, initiative. May mga pagkakataon na ang pinakamagandang desisyon ay ang hindi gumawa ng anuman. At sa personal na buhay. Sa personal na buhay, ang aral ay ito. Ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagsunod. Ang tapang na kailangan mo para sa malalaking krisis sa buhay ay hindi bigla ang lumilitaw. Nahuhubog yan sa araw-araw na maliliit na desisyon ng pagsunod. Yung pagpili mong maging tapat sa maliliit na bagay, yung pagpili mong huwag mag-shortcut kahit walang nakatingin. Doon nahahasa ang dagundong. Minabanggit din sa source mo na isang parang decision filter, 'di ba? Isang set ng mga tanong na pwede mong gamitin. Oo, tinawag itong Christ-centered decision filter. 3 simpleng tanong bago ka gumawa ng isang mahalagang desisyon. Baka pwede nating subukan sa isang hypothetical na sitwasyon para mas maging malinaw? Sige, magandang ideya yan. Sabihin nating isa kang manager sa isang kumpanya. Lumapit sa iyo yung boss mo at sinabing kailangan niyong maabot ang quarterly target, whatever it takes. Iminungkahi niya na i-pressure mo ang team mo, ipag-overtime ng walang bayad, at gumamit ng medyo alanganing paraan para maipakita sa mga kliyente na mas maganda ang produkto nyo kesa sa katotohanan. Alam mong mali ito at magdudulot ng burnout sa team mo. Pero kung hindi mo gagawin, maaring maapektuhan ang posisyon mo. Paano mo gagamitin ang filter dito? Okay, magandang senaryo. Unang tanong sa filter. Nakaayon ba ito sa kalowagan ng Ama na makikita sa kasulatan? Simple lang ang sagot dito. Ang pandaraya at ang pang-aabuso sa mga empleyado ay malinaw na labag sa mga prinsipyo ng katapatan at katapatan na itinuturo sa Biblia. So, bagsak na agad sa unang tanong. Okay, malinaw yun. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong, iniiwasan ko ba ang pagsunod sa tama para protektahan ang aking posisyon o reputasyon? Dito kailangan ng matinding katapatan sa sarili. Sa senaryo na binigay mo, ang sagot ay oo. Ang takot na mawalan ng trabaho o mapagalitan ng boss ang nagiging motibasyon para ikonsidera ang maling gawain. Ang filter na ito ay pinipilit kang suriin ang iyong tunay na motibo. At yung pangatlo, na para sa akin ay ang pinakamahirap. Oo, ito yung pinakamatindi. Pangatlong tanong, pipiliin ko pa rin ba ito ang tamang gawin kahit na ang resulta ay hindi pagkakaunawaan, pagkalugi o personal na hirap? Dito ngayon nagtatagpo ang dagundong at mga pakpak. Ang dagundong ay ang tapang na sabihing hindi po, hindi natin gagawin yan dahil mali. Kahit na ang resulta ay away ninyo ng boss mo at ang mga pakpak ang magbibigay sa iyo ng pananaw na ang katapatan mo sa Diyos at sa iyong mga tao sa pangmatagalan ay mas mahalaga kaysa sa isang quarterly target. Ang pagsagot ng oo sa tanong na ito ay ang pagsasabuhay ng pamumuno na nakita natin kay Jesus. Napakalinaw. Ginagawa nitong hindi na abstract yung mga konsepto. Talagang may practical na gamit sa mga desisyong na hinaharap mo araw-araw. Kung lalagumin natin ang lahat, ang buod ng mga material na pinadala mo ay simple lang, pero napakalalim. Ang modelo ng pamumuno ni Jesus ay hindi isang mas malambot o mas nice na alternatibo. Sa maraming paraan, ito ay mas mahirap, mas radikal at mas totoo. Pinagsasanib nito ang dagundong ng walang takot na pagsunod sa katotohanan at ang mga pakpak ng isang pangitaing nakatuon sa pagtubos. At sa huli, binabago nito ang mismong kahulugan ng tagumpay. Mula sa pagiging visible at pagkakaroon ng kontrol, ginagawa nitong katapatan.
At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na mapag-isipan na hango rin sa iyong mga source. Isang tanong na hindi lang tungkol sa kung ano ang susunod mong gagawin o anong stratehiya ang iyong ipapatupad. Ang tanong ay ito: paano kung ang pinakamahalagang desisyon sa pamumuno na gagawin mo ay hindi tungkol sa kung ano ang susunod mong hakbang, kundi kung sino ang hahayaan mong magtagda kung paano ka mamumuno? Isang bagay na sulit pagnilayan.